tayo titigil hanggat di nagwawagi sa ating mithiing magkapantay-pantay. Walang mananamantala, walang mang-aapi. Yan ang sandigan ng ating pamumuhay. Paano kung napapakinggan talaga ang paano kung ng sambayanan? Kanina ba tayo nakakarinig ng mga paano kung? Paano kung ang daan na araw-araw nating tinatahak ay hindi usad pagong? Paano kung may puwang para sa pagkalinga sa loob ng ating mga pamantasan? Paano kung? Sa katotohanan, hindi lang naman tayo yung may mga paano kung. Sa loob at labas ng pamantasan, hindi mabilang na paano kung ang araw-araw na tinatanong ng sambayanan. Mga paano kung na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapakinggan. 7 sa bawat 10 magsasaka ay walang sariling lupa. Paano kung may sariling lupa ang mga magsasaka na kanilang isasaka? 35 pesos ang dinagdag sa most recent increase ng minimum wage dito sa Metro Manila. Tuwang-tuwa na ang estado doon pero hindi makaagapay sa sumisirit na presyo ng bilihin sa araw-araw. Paano kung nakabubuhay ang sahod ng manggagawa? Paano kung walang nakaambang budget cut sa mga pampublikong universidad katulad ng UP? Paano kung natutugunan ang karahasan sa kababaihan? Paano kung hindi ninanakaw ang kabuhayan ng mga tsoper? At paano kung pantay-pantay ang pagtingin sa lahat ng kasarian? Paano kung? Sa tinagal-tagal, wala namang inabot yung mga paano kung na yan. Sawang-sawa na ang taong bayan. Kaya kahit anong paraan, kinahagat na nila para pakinggan yung kanilang mga paano kung. Kasi kahit ulit-ulitin ng estadong sabihin na pinapakinggan naman namin, kung meron talaga silang napapakinggan, hindi na lang yan pangarap, hindi na lang yan paano kung, hindi na lang yan nasa isip na naglalaho pagkabigkas na para bang bula. Guminhawa na kahit katiting ang buhay ng magsasaka, ng manggagawa at ng iba pa. Kaya nga meron sanang usaping pangkapayapaan. Sa peace talks, yan yung punto eh. Pinag-uusapan natin yung mga paano kung na yun. Ang laman ng peace talks, mga kaibigan, sa mga hindi nakakaalam, ay itong parehong mga kahilingan. Ipamahagi na ang lupa sa magsasaka. Magkaroon na ng nakabubuhay na sahod ang manggagawa dahil hindi na tayo nakaasa sa mga foreign corporations. Pantay-pantay, lalaki, babae, bakla, tomboy, kung ano man. Yan ang lalamanin ng peace talks. Kasi kinikilala na, itong peace talks na to, hindi lang siya tungkol sa abstraktong konsepto ng pagbababa ng armas. Hindi lang siya tungkol sa pagpapatahimik ng mga aktivistang nakakarindi na. Ang usapin ng peace talks ay usapin ng pamamayapa. Pamamayapa nitong mga paano kung. Para sa wakas, mapayapa naman tayo. Hindi tayo nagtatanong tuwing gabi, ano na ang kakahinatnan ko bukas? Paano kung hindi na ako dumilat muli? Wala nang ganong paano kung. At yun lang ang makakapagpatigil ng ganitong mga tanong. Pero imbis na tugunan nito, imbis na magkaroon ng aktwal na sagot, tingin yata ng gobyerno okay na yung paminsan-minsang ayuda. Okay na ay may free tuition loan naman kahit karamihan pa rin ng estudyante sa grad school at sa mga nadidelay, hindi nasakop ng free tuition nila. Okay na yung wala tayong SOGI bill kasi ay ang dami namang bakla sa TV. Okay na yan. Pero yung sambayanan, hindi pa nga napapayapa. Kaya nga, patuloy pa rin may maingay sa kalsada, may maingay sa kongreso, at tumutunog pa rin ang tunog ng Armalite sa mga komunidad sa probinsya, doon sa Kanayunan. Ang gusto ni Marcos kasi magtiwala na lang tayo. Sabi niya, matagal kasi mahirap. Mahirap talaga ang ayusin ng lipunan, magtiwala ka lang. Tapos, umasa na tayo sa unity. Baka pag nagtrabaho ka dun sa kumpanyang hindi nagpapahalaga sa'yo. Pag nag-aral ka dun sa institusyong halos ubusin mo na ang sarili mo sa part-time job dahil hindi mo kaya ang upa ng pang-araw-araw mong paninirahan doon. Baka pag tiniis mo lahat ng diskriminasyon, lahat ng pang-aapi na kailangan mong danasin, baka balang araw, I'll get to that. Ang katotohanan, alam nating puro hangin ang sinasabi niya. Kaya nga, mayroong patuloy na ginigiit ang mga paano kung
na ayaw niyang pakinggan. May politikal na puwersang higit pa sa puwersa sa loob ng rasyonal na diskurso sana ng usaping pangkapayapaan. Sa lansangan, sa maingay na sigaw ng mga aktivista, sa bulwagan, sa pag-iit ng mga makabayang lider masa, at sa kanayunan, sa bahagi ng mga hukbo sa ilalim ng pulang bandila. Sa lansangan, halimbawa, patuloy pa rin ang mga panawagan para sa sahod, para sa pagtaas ng kalidad ng buhay, para sa pag-focus halimbawa sa pangangailangan ng mga magsasaka, at sa karapatan sa edukasyon. Dito sa lansangan, naririnig natin paulit-ulit ang parehong panawagan at lahat yon ay paano kung. Paano kung taas ang sahod, ibaba ang presyo? Paano kung ang karapatan sa edukasyon ay hindi pinagkakait? Paano kung ang magsasaka sa wakas ay makatamasa na ng makamagsasakang sistema ng ekonomiya sa agrikultura? Pero anong tugon sa lahat ng ito? Ang tugon ni Marcos sa lahat ng nababanggit? Karahasan. Itong mga aktivistang to, nare-red tab. Ako mismo, pinrofile ng pulis sa isang rally sa Davao. Nang harangin kami ng pulis Davao doon sa GASC. Yung iba mas malala, katulad nila JPEG Garcia doon sa Southern Tagalog Region, na kinakasuhan ng anti-terror law dahil sa pakikibaka nila. Pero nangangarap lang naman sila. At bakit sila ang kailangang magbayad? Ganun din sa bulwagan. May mga leader na nagsasabing, sige, ayaw niyo sa mga nagrarally, kami na lang. Tatakbo kami sa kongreso, papasok kami sa korte. It's your playing field. Home court niyo na to. Pakinggan niyo naman kami. Pero anong nangyayari pag ipinapasa halimbawa ang Genuine Agrarian Reform Bill? Paano kapag inalalaban ang petition para sa pagsuspindi ng jeepney phase-out? Paano pag hinigit halimbawa ang maayos na implementation ng free tuition? Hindi din naman napapakinggan. Ang pinagtutuunan ng pansin, Maharlika Fund, charter change. Pero yung mga paano kung saan ang masasagot ng batas din, walang puwang para sa kanila. At muli, karahasan din ang sinasagot. Karahasan, halimbawa, sa Turo Campo at kay Franz Castro, na muli na namang kinasuhan ng human trafficking charges dahil lang sa pakikibaka nila para sa mga kabataang lumad. Muli, anong aabutin natin dito? Bakit kasalanan ng mga nangangarap? Bakit kasalanan ng mga magsasaka sa Hacienda Tinang na ginigit nila ang lupa nila tapos kailangan silang damputin ng mga pulis? Bakit kasalanan ng mga 73 labor organizers mula 2016 na pinatay dahil lamang sa paggiit nila sa karapatan sa nakabubuhay na sahod? Bakit kasalanan ng mga katulad ni Chad Book at iba pang mapangahas na kabataan na tumutungo sa mga komunidad para magturo at ipakitang pwedeng magkaroon ng ibang tipo ng edukasyon? Bakit kasalanan palagi ng mga nangangarap? Kaya hindi ko masisi ang iba kung sa tingin nila ay wala ng pag-asa dito sa unang dalawang larangan. Sa tagal nga naman ng pagbabago, kahit ako rin, nanlulumo na ako. Na para sa iba, tanging armadong pakikibaka ang sagot. Kasi sa katotohanan, sino bang pumupunta dyan? Ang pumupunta dyan ay mga magsasakang sawang-sawa na sa kanilang mga Panginoong may lupa. Ang pumupunta dyan, mga manggagawa na hindi na masikmura ang araw-araw na pananamantala. Ang mga pumupunta dyan ay kabataan, kababaihan at iba pa na sinasabing ayaw ko nang tanggapin ang araw-araw na bigat na pinapataw ng mundong itong sa akin. At ako mismo, kahit mahirap, kahit masakit, kahit ialay pa ang buhay, ako mismo ang lilikha ng aking mga paano ko. Kaya ipokrito ang Rehimeng Marcos kung sinasabi nilang ayaw nila nito, ayaw nila ng pakikibaka sa bulwagan, at ayaw nila ng pakikibaka sa lansangan. Kasi kung totoong ayaw nila nun, bakit in the first place, hindi pa nabibigyan ng puwang ang mga panawagan, ang mga paano kung ng sambayanan? Kung ayaw mo ng armadong pakikibaka, kung ayaw mo ng galit na makabayang legislador o senador, at kung ayaw mo ng maiingay na aktivista, bakit wala pa rin maayos na usapan? Sabi niya magkakaroon daw ulit ng peace talks last year. Ayon sa National Democratic Front,
matapos ng Oslo Communique, hindi na sila binulikan. Ang laman ng Philippine Development Plan, may tumingin po sa iba. Ang laman ng Philippine Development Plan, localized peace talks lang. Dahil ayaw nila masagot yung tunay na ugat ng ating mga paanukong. Hanggat walang malaliman at pangmatagalang katarungang panlipunan, hanggat di pinapakinggan ang mga paanukong ng sambayanan, walang kapayapaan, walang tatahimik na relihista, walang titigil na legislador, at walang magbababa ng armas sa kanayunan. Hanggat mumo ang pinapakain sa nagugutom na sambayanan, hinding-hindi magsasawa ang sambayanang ito na kagatin ang kamay na ayaw magpakain. Paano kung napapakinggan talaga ang mga paano kung ng sambayanan? Sa wakas, ubus na itong galian. Sa wakas, mapapayapa tayo. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. At kaya ko nang mabuhay kung paano gusto mabuhay. Pero hanggat hindi ito nakakamit, tiyak, hindi titigil ang paggiit ng taong bayan sa kanilang mga pangarap. Sa anumang tereno, sa anumang paraan. Hanggat hindi tunay na napapakinggan ang mga paano kung ng sambayanan. Hindi tayo titigil hanggat di nagwawagi. Salamat po.